Sa gitna ng disyertong malawak, isang napakabatang bata ang mag-isang naglalakad habang kinakain ang isang daliri ng tao. Samantala, dumating si Windom sa disyerto sakay ng kanyang kotse. Naglakad din siya at naghanap ng mataas na lugar na kaya niyang akyatin upang makahanap ng perpektong spot para kuhanan ng litrato para sa darating na eclipse. Pagkalipas ng ilang oras ng paghihintay, nakakuha si Windom ng mga kamangha-manghang litrato at naghahanda ng umalis patungong kotse. Laking gulat niya nang makita ang isang bata na umiiyak sa ilalim ng maliit na anino ng isang puno. Tinanong ni Windom ang bata ng ilang katanungan at nalaman niyang nawawala ito at hindi na alam kung nasaan ang kanyang mga magulang. Nag-volunteer si Windom na tulungan siyang hanapin ang mga ito. Nang tulungan niya ang bata na tumayo, napansin niyang sobrang dumi ng kanyang kamay. Habang naglalakad ang bata papasok ng disyerto, hindi ito tumigil at tila hindi pinansin si Windom nang sabihin nitong mas mabuting bumalik sila at pumunta sa kabilang direksyon patungo sa kanyang kotse. Nagdesisyon si Windom na sundan ang bata habang patuloy pa rin siya sa pagtatanong, ngunit hindi ito sumasagot sa alinman sa mga tanong. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad, nag-request ang bata ng soda, kaya't ibinahagi ni Windom ang kanyang bote ng tubig. Napansin ni Windom na walang signal ng telepono sa lugar na iyon, kaya't hinawakan niya ang braso ng bata at sinubukang gabayan ito pabalik. Ngunit biglang kumalas ang bata at itinulak siya palayo bago tumakbo palayo. Nang makita niyang medyo malayo na siya, ngumisi ang bata kay Windom at saka tuluyang tumakbo. Napansin ni Windom na nawala ang lahat ng tubig na dala niya, tanging mga patak na lang ang naiwan sa lupa. Bumalik si Windom upang hanapin ang kanyang kotse, ngunit napagtanto niyang talagang nawawala siya at hindi gumagana ang kanyang telepono. Nang magdapit hapon at magsimulang magdilim, sinubukan niyang maghanap ng silungan sa mga bato, ngunit hindi siya makatulog dahil sa kakaibang tunog na naririnig. Nagdesisyon siyang sundan ang tunog at natagpuan niya ang isang grupo ng mga bote na nakasabit sa mga sanga ng mga puno, at isang babae na kumakanta sa ilalim ng isang bangin. Nang lumapit siya, nagulat siya nang makita na may bahay sa ibaba. May isang hagdang-hagdang bakal malapit, kaya't nagdesisyon siyang bumaba. Naglakad siya ng maingat upang maiwasang madapa, at sa wakas ay nakarating siya sa bahay. Kumapit siya sa pinto at kumatok. Bagamat walang sumagot, pumasok pa rin siya at nakita si Alina na nagluluto. Nang tanungin ni Windom kung maaari siyang gumamit ng telepono o humingi ng direksyon, ipinaliwanag ni Alina na wala siyang telepono. Ibinahagi nito ang pagkain sa kanya, ngunit anuman ang itanong ni Windom, hindi siya nakakuha ng anumang sagot mula sa kanya. Hindi gutom si Windom kaya't ininom lang niya ang ilang tubig, kaya't si Alina na lang ang kumain ng bahagi ng pagkain na inihanda niya. Pagkatapos ng hapunan, inimbitahan ni Alina si Windom na magstay hanggang umaga, at hindi maiwasan ni Windom na titigan siya habang ito'y nagpapalit ng damit. Kinabukasan, unang nagising si Windom kaya't tahimik siyang lumabas at nagpahinga sa labas habang tinitingnan ang isang kakaibang painting sa gilid ng bangin. Nang magdesisyon siyang umalis, nagulat siya nang matuklasang wala na ang hagdang-hagdang bakal. Dahil natutulog pa si Alina, nagpa siya si Windom na kumuha ng kanyang kamera at magpicture ng mga kakaibang paintings na natagpuan niya habang tinitingnan ang paligid. May nakita siyang isang hola at isang kakaibang bungo ng hayop. Bigla siyang nakarinig ng tunog at nakita si Alina na inaayos ang bubong. Tinulungan niya ito habang tinatanong tungkol sa hagdang-hagdang bakal, ngunit sinabi ni Alina na hindi niya alam kung nasaan ito dahil minsan daw ay kinukuha ito ng mga tao. Baka raw ito ibalik mamaya o sa mga darating na araw. Hiniling ni Windom kay Alina na sabihin kung paano siya makakalabas, ngunit ipinaliwanag ni Alina na ang hagdang-hagdang bakal lang ang tanging paraan upang makaalis mula sa bangin. Pagkatapos nito, sinubukan ni Windom na akyatin ang bangin, ngunit nahirapan siya dahil wala siyang tamang kagamitan. Ang pagsisigaw para humingi ng tulong ay walang silbi, at hindi siya nakatakas. Bumalik siya sa ibaba, puno ng dumi, at pinakiusapan siya ni Alina na ipalaba ang kanyang mga damit. Pagdapo ng gabi, lumabas si Windom nang marinig niyang parang may mga tunog na kahawig ng boses ng mga bata, ngunit nang tingnan niya, wala siyang nakita. Kinabukasan, naghanap si Windom sa bahay hanggang sa makita niyang may mga bandage para sa mga sugat niya sa kamay at isang martilyo. Ginamit niya ang martilyo upang subukang akyatin muli ang bangin. Habang umaakyat, patuloy niyang naririnig ang mga kakaibang tunog at natuklasan niyang mga boses ng bata ang mga iyon. Biglang may isang bagay na itinapon pababa,
ang ulo ng baboy, na ikinagulat ni Windham at nagdulot ng kanyang pagkadulas at pagbagsak. Nagising si Windham sa gabi na may matinding sakit sa kanyang katawan, dahil ang martilyo ay nakabaon sa kanyang binti. Dumating si Alina upang alisin ang martilyo at dinala siya papasok sa bahay. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Windham sa kama, na nakararanas ng mga hallucination dulot ng matinding sakit. Minsan, naiisip niya na may batang kasama sila sa bahay. Samantala, si Alina ay dumadaan sa kanyang buwanang regla at ginagamit ito upang maglagay ng marka sa dingding. Nang unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Windham, napansin niyang may paylay siya at hindi na kayang umakyat. Dahil dito, lumabas siya upang magsisigaw ng tulong, ngunit hindi siya pinansin ng mga bata. Nagalit siya at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang pangangailangan na bumalik sa normal na buhay, sabay hiling na gawin ni Alina ang isang bagay. Ngunit hindi siya sumagot sa alinman sa mga tanong ni Windham at sinabi lamang na kayang-kaya niyang alagaan siya. Tumanggi si Windham at humiling na iwanan siya mag-isa. Sa puntong iyon, ilang mga bata ang nakita sa tuktok ng bangin at humingi si Windham ng tulong. Pumayag naman ang mga bata na tulungan siya, ngunit may isang kondisyon, gusto nilang malaman kung anong kulay ang paborito ni Windham. Sumagot siya ng pula. Umalis ang mga bata at naghintay ng ilang oras si Windham, nakatago sa lilim mula sa matinding init ng araw. Habang tinitingnan ang mga bagay sa kanyang wallet, labis niyang namiss ang kanyang dating buhay. Pagbalik ng mga bata, naghagis sila ng lubiid para kay Windham na ikinabot niya sa kanyang katawan, ngunit hindi niya narinig ang isang batang nagsabi na sana'y pinili niya ang asol. Si Alina ay nanunood mula sa bintana. Nagsimula ng hilahin ng mga bata si Windham pataas, ngunit huminto sila sa kalagitnaan. Dahan-daang nawawala ang pag-iisip ni Windham sa gitna ng sakit at takot. Sumigaw siya sa mga bata at sinubukang umakyat gamit ang lubiin, ngunit lalo lamang itong nagpahina sa sugat sa kanyang katawan. Iniwan siya ng mga bata na nakabitin ng ilang oras, at ang balat ni Windham ay nagiging pula dahil sa matinding init ng araw. Biglang may isang bata na umihi sa kanya habang ang iba naman ay gumagalaw-galaw ng lubid mula sa gilid at nagsisimulang kumanta sa isang kakaibang wika. Takot na takot, nagmakaawa si Windham kay Alina na tulungan siya. Lumabas si Alina at pinagalitan ang mga bata gamit ang kakaibang wika, dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa lubad. Dahil dito, bumangga ang ulo ni Windham sa mga bato ng bangin at nawalan siya ng malay. Pagdapol ng gabi, nagising si Windham sa kama. Agad siyang sumubok tumakas, ngunit hindi siya nakalayo, mga ilang hakbang lang ay bumagsak na siya sa sakit at kahinaan. Dumating si Alina upang tingnan siya at ipinaliwanag na ang mga bata ay mga palaboy mula sa kadugtong ng disyerto. Ayon kay Alina, siya ay kabilang na sa kanila ngayon, kaya't kailangan niyang makisama at manahimik kung nais niyang mabuhay. Habang nangyayari iyon, muling nagpakita ang mga bata sa tuktok ng bangin at nagsimulang magtawanan at magtuligsa kay Windham. Si Alina naman ay kumakain ng kanyang pagkain sa loob ng bahay, hindi pinapansin ang mga sigaw ni Windham mula sa labas. Wala nang magawa si Windham kundi tanggapin ang kanyang bagong buhay. Napansin ni Alina na ang mga damit ni Windham ay wasak na, kaya't inalok siya ng mga bagong damit mula sa isang trunk. Nagulat si Windham nang makita niyang marami palang mga damit na panglalaki sa trunk ni Alina. Pagkaraan ng ilang araw, tumulong si Windham sa pagtatanim ng mga buto sa isang bahagi ng bangin kung saan tila may kakaibang fertility ang lupa. Habang nagtatrabaho, napansin niyang magaan at malusog ang mga halaman na tumutubo sa partikular na parte ng disyerto, ngunit bigla siyang inistorbo ng isa sa mga bata na nagpadala ng isang kahon ng mga gamit, na agad inalis ni Alina at dinala papasok sa bahay. Nang tanungin ni Windham kung saan nila nakuha ang mga bagay sa loob ng kahon, sinabi ni Alina na hindi na mahalaga iyon. Binigyan pa siya ni Alina ng isang bote ng whiskey mula sa kahon at sinabi na maaari niyang ubusin ito. Habang lumilipas ang mga araw, nadarama ni Windham ang unti-unting pagkalungkot. Parang hindi nagiging magaan ang kanilang ugnayan ni Alina, karaniwang tahimik ito at nagsasalita lamang kapag kinakailangan, at hindi nakikibahagi sa mga tunay na usapan. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magtampo si Windham kay Alina dahil tila hindi siya nakikisalamuhan ng maayos, tanging mga sagot na lang na kailangan ay binibigay nito, at hindi siya nakikipag-usap ng mas malalim. Naramdaman ni Windham na ang kanilang ugnayan ay nagiging mas malamig at mas tahimik, kaya't nakaramdam siya ng pagkabigo.
Isang araw, nagreklamo siya kay Alina tungkol sa kawalan ng komunikasyon sa pagitan nila, ngunit hindi ito nagbigay ng anumang sagot na makakatulong. Sa halip, sinabi ni Alina na mukhang tama na ang kanyang pag-inom at tinanggihan siyang kunin pa ang bote ng whiskey na iniwasan niyang pabayaan. Naramdaman ni Windham na ang kanyang mga saloobin ay hindi pinapansin ni Alina, kaya't mas lalo siyang napagod at nainis. Noong gabing iyon, narinig ni Windham ang ingay ng mga bata at hindi na niya nakayanan. Tumakbo siya palabas ng bahay, hindi pinapansin ang mga babala ni Alina. Kumuha siya ng palakol para sa proteksyon at nagsimulang maghanap sa paligid. Habang nag-iikot, nakatagpo siya ng isang batang nakadamit bilang isang babae, isang tanawin na lalong nagpatindi ng kanyang paagkalito at kaba. Noong gabing iyon, habang patuloy na tumatawa at tumatakbo ang mga bata, na-distract si Windham sa kanilang mga kalokohan. Nang lumingon siya, bigla siyang tinangkang itumba ng isa sa mga bata, nakasuot ng kakaibang damit, parang naglalaro ng isang papel. Lumaban si Windham, ngunit yamakap ang bata sa kanya at bumulong ng mga mapanlait na salita, na nagdulot ng galit at pagkalito sa kanyang puso. Nagawa ni Windham na itulak ang bata at tumayo ng mabilis, ang puso niya ay malakas na tumibok. Tumakbo siya pabalik sa bahay, sumisigaw para humingi ng paliwanag, ang isipan niya ay magulo. Lumingon siya kay Alina at tinanong ng matigas, ngunit ang kanyang nerbyosong sagot ay lalo lamang nagpagalit sa kanya. Nakakatakot ka, mahina niyang sabi, iniiwasan ang mga mata ni Windham. Hindi huminto si Windham sa pagsisigaw, ang boses niya ay puno ng galit. Kinuha niya ang bote ng whiskey muli, ang mga daliri niyang nanginginig habang binubuksan ang takip, desperado na mapatigil ang kalituhan sa kanyang isipan. Nang subukang ipadala ni Alina si Windham sa kama, tumutol siya at ipinunto na hindi siya isang batang sumusunod lang sa utos, isa siyang tunay na lalaki, sabi ni Windham. Sumang-ayon si Alina, oo, isa kang lalaki, at nagpatuloy sa paghuhubad. Pagkatapos maghugas ng kanyang katawan, niyayakap niya si Windham at pinapakalma siya hanggang sa magawa niya ang hindi tamang bagay kasama siya, at mukhang hindi siya nasisiyahan. Ang mga batang sumisigaw ay maririnig pa rin sa labas. Ilang linggo ang lumipas at masaya si Windham nang makita niyang tumutubo na ang mga halaman. Habang nagtatrabaho siya sa bukirin, isang batang lalaki na nagngangalang Leapos ang lumapit at nagtanong tungkol sa proseso ng pagtatanim. Tinuruan siya ni Windham ng maraming bagay at inaalok na magsabi pa ng iba pang mga kaalaman sa hinaharap. Nagpasalamat si Leapos sa pamamagitan ng pagpapalibot ng ilang candy kay Windham, at ipinangako na maghahanap siya ng soda para sa susunod. Pagkaalis ng bata, nagpatuloy si Windham sa pag-aararo at nagulat nang makakita siya ng isang singsing at ilang mga susi sa ilalim ng lupa. Sa gabi, tinanong ni Windham si Selina tungkol sa isang lumang larawan sa dingding. Ipinaliwanag ni Selina na ang babaeng nasa larawan ay hindi ang kanyang ina, kundi ang unang ina, at wala siyang alam tungkol dito. Ipinahayag din ni Alina na siya ay buntis, ngunit hindi inaasahan ni Windham na siya ang magiging ama. Nagnitngit sa galit si Windham at inakusahan si Alina na ito ay kanyang pinaplano mula pa noong una. Tumanggi siyang hayaang magbuo ang isang bata sa ganitong kalagayan at tinawag si Alina na isang mangmang. Pagkalipas ng ilang panahon, narinig ni Windham ang mga ibon na dumarating at nilalapitan ang kanyang mga pananim. Agad siyang tumakbo palabas upang takutin ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad, nasira na ang mga pananim. Lumabas si Alina upang tumulong at nagtulungan silang ayusin ang mga natirang pananim. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Windham dahil patuloy na umaawit si Alina sa labas, at ang tunog ng kanyang pag-awit ay abala sa kanyang isipan. Isang umaga, tumatakbo si Windham sa paligid ng bangin upang manatiling fit nang bigla niyang makita ang isang eroplano na lumilipad. Ngunit hindi na siya nag-abala pang sumigaw, alam niyang hindi siya maririnig o makikita ng mga saksi sa eroplano sa oras na iyon. Dumating si Lipos at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakakuha ng soda. Si Windham, bagaman sabik na magturo, hindi na siya tumanggi at ipinagpatuloy ang kanilang usapan. Nagtataka siya kung bakit hindi nais umalis ni Lipos, at ipinaliwanag ni Lipos na hindi sila pinapayagang umalis ng palasyo. Subalit, hindi siya nawalan ng pag-asa, at nagpasya siyang hindi sumuko. Ipinahayag ni Windham na buntis si Alina at maaari silang magtulungan at lumabas ng magkasama upang magbuo ng isang pamilya. Sa huli,
Pumayag si Lipez na bumalik at tulungan si Windham. Matapos makatulog ang ibang mga bata, narinig ni Eileen ang pag-uusap ni Windham at Lipez at naantig sa kanilang mga salita. Ngunit nahinto sila ng isa sa mga lalaki ang dumating at kinuha si Lipez. Pinagaling ni Alina ang sugat ni Windham, ngunit unti-unting bumukas ito at nagpakita ng isang mata. Subalit, natuklasan ni Windham na ito ay isang panaginip lamang. Sa hapunan, nagulat si Windham nang magtanong si Alina tungkol sa mundo sa labas. Ikinwento ni Windham kung paano ang pakiramdam ng maging malaya, at ipinaliwanag pa kung ano ang cheeseburger, isang bagay na hindi alam ni Alina. Inamin din niya na kung aalis siya, mamimiss niya ang katahimikan nilang dalawa ni Alina. Bilang ganti, tinanong ni Windham si Alina tungkol sa kanyang buhay. Ipinakita ni Alina na sinabi ng kanyang ina na sila ay nakatira sa disyerto dahil doon daw nakatira ang isang ilusyon, na ibig sabihin ay hindi totoo, at hindi na mababago ang kanyang isip. Dahil interesado si Windham, kinuha niya ang kanyang kamera at ipinakita kay Alina ang mga larawan ng isang eclipse na kuha niya. Di sinasadyang napindot ni Windham ang isang video na kuha niya sa kotse, kung saan maririnig ang musika mula sa radyo. Dahil hindi pa nakarinig si Alina ng musika, tumawa siya at humiling na paulit-ulit itong patugtugin. Sa gabing iyon, nanaginip si Windham ng mga apoy at ang mga batang sumisigaw. Kinabukasan, dumaan si Alina at nagsisigaw ng matindi sa kalungkutan nang matuklasan ang patay na katawan ni Lipez na nakabitin sa itaas nila. Nagmumura siya sa mga bata gamit ang isang kakaibang wika, ngunit nagawa niyang magsalita sa Ingles at sinabi, ito ay hindi ginagawa ng mga kapatid. Sinusubukan ni Windham na aliwin si Alina, ngunit itinulak siya nito palayo at sinisisi siya sa pagkamatay ng anak niya. Habang na-realize ni Windham na karamihan sa mga batang lalaki ay mga anak ni Alina, pinapalo siya ni Alina gamit ang isang kahoy na tabla. Sa mga susunod na buwan, ikinulong si Windham sa isang kulungan, at tanging pagkain lang ang ibinibigay sa kanya ni Alina. Tuwing nakikita niya ang mga bata sa tuktok ng bangin, sinusubukan niyang makuha ang atensyon nila, ngunit hindi siya pinapansin. Isang araw, natuwa si Windham nang makita ang isang babae na naglalakad malapit, at humingi siya ng tulong mula rito upang siya ay mailigtas. Pumunta ang babae upang tumulong, ngunit hindi nagtagal, natagpuan siya ng mga batang lalaki at agad siyang pinatay. Dahil dito, nakaranas si Windham ng matinding pagkabasag ng puso at patuloy na pinapalakas ang kanyang pagkilos at sinisira kulungan, ngunit hindi ito pinansin ni Alina. Isang gabi, lahat ng mga batang lalaki ay bumaba mula sa tuktok ng bangin at isa sa kanila ang nagbigay kay Windham ng isang peach, na kanyang kinain habang tinutokso ng mga luha. Matapos nito, nagsimula ang isang ritual. Nagsayaw ang mga batang lalaki sa paligid ng isang apoy, habang si Alina ay tinatawag silang mga anak at kapatid. Ipinagpatuloy niya ang isang kakaibang ritual kung saan nagpapasoso siya sa isang batang lalaki, kahit na hindi na ito bata at may edad na. Pagkatapos, tinapon ni Alina ang kanyang mga mata gamit ang mga dahon at nilagyan siya ng mga batang lalaki ng isang puting kumot sa kanyang ulo. Matapos nito, ibinuhos nila ang dugo sa kumot, isang ritual na puno ng simbolismo at misteryo, na nagpapakita ng masalimuot at madilim na ugnayan nila bilang isang grupo. Habang pinapanood ni Windham ang lahat ng ito, sa wakas ay nauunawaan niya kung ano talaga ang nangyayari. Dinadala ng mga batang lalaki ang mga inosenteng naglalakad na mga hiker sa bangin upang manipulahin sila ni Alina na magsagawa ng mga masasamang gawain, at sa ganitong paraan ay makakapagbuntis siya at makakapanganak ng mas maraming batang lalaki. Isang kulto ito na nagsimula sa unang ina, at ang mga marka ng dugo sa mga pader ay nagpapakita na may ilan ng mga ina pagkatapos niya. Dahil dito, ang kasalukuyang grupo ng mga batang lalaki ay pawang mga kapatid ni Alina o kanyang mga anak. Ang mga lalaki ay pinapatay at inilibing sa lupa, kaya't ang maliit na lugar na iyon ay naging mataba at fertile, kaya't doon natagpuan ni Windham ang mga gamit na nakabaon sa lupa. Kalaunan, nang magdala si Alina kay Windham ng kumot, tinangka niyang kumbansihin siya na magiging masunurin siya at ipinangako niyang magbibigay siya ng maraming anak, gaya ng gusto ni Alina. Ibinangon niya ang ideya ng pagiging isang tunay na pamilya at inaalok niyang turuan sila, gamit ang mga romantikong salita upang manipulahin siya. Ngunit hindi siya nakumbinsi ni Alina. Sinabi niyang wala siyang pagpipilian at siya ay isa lamang, binhi, na itinatago niya sa kulungan hanggang sa manganak siya, upang tiyakin na kung may mangyaring masama,
handa siya. Pagkaraan ng ilang panahon, nagising si Alina sa matinding sakit dulot ng pagurong ng kanyang matris. Ramdam niya na may mali, kaya't tumakbo siya palabas ng bangin upang pakawalan si Windham. Ipinaliwanag niyang hindi kailanman nangyari ang ganitong sakit dati. Pumayag si Windham na tulungan si Alina, ngunit habang binabalik niya ito sa bahay, nakita niya ang mga batang lalaki sa bangin at ang hagdang bato na naibalik na sa lugar. Agad siyang tumakbo patungo sa kanyang kaligtasan at iniwan si Alina na nangganganak sa lupa. Nagsimula siyang manigas sa takot nang marinig ang iyak ng bata at napagpasyahan na makipagkita sa kanyang anak na babae. Pinakalma siya ni Alina at pinayagan siyang hawakan ang sanggol ng ilang minuto bago siya ito kinuha pabalik. Ipinaliwanag ni Alina na ang batang babae ay magiging bagong ina ng kulto, at nagpasalamat siya kay Windham sa kanyang kooperasyon. Pagkatapos, pinalibutan siya ng mga batang lalaki, at isa-isa nilang pinatay si Windham sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang leeg. Ilang oras ang lumipas, inilagay ni Alina ang mga gamit ni Windham sa trunk kasama ng mga gamit ng ibang mga lalaki sa labas. Ang katawan ni Windham ay nilalapnos na ng mga bulate, tanda ng kanyang malupit na katapusan. Siguraduhin mag-subscribe at i-turn on ang notifications para makapanood pa ng mga videos na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.